So yung rigorous monitoring and evaluation is really a requirement to ensure that gender dimensions of the project are captured. Kaya yung monitoring and evaluation nyo, so I encourage yung planning po natin, no, sa munisipyo, sa city government, sa provincial government, at the barangay level, no, sana makapacitate din natin, ano, I don't know, baka kailangan talagang mapag-usapan ito ng susunod na uupo, no, paano talaga tayo magka-capture ng data, no, na yung monitoring and evaluation can provide critical opportunity to recalibrate program. May nagga-guide sa atin, ano, at yung nagga-guide sa atin yung datos, no, yung ask clear question talaga, no, ano ba yung gusto nating mangyari, ano yung pagbabagong gusto nating maganap, no, mula sa ating baseline hanggang sa end line, ano, kung 6 years ako, no, ako uupo ng 6 years, ako uupo ng 3 years, ano ba talaga yung pagbabago? Ano yung qualitative and quantitative methodologies? Minsan kailangan akong mag-focus group discussion to substantiate bakit ganito yung data, yung numerical data ko. So ginagawa din po natin yan. Ano? So, sa umpisa pa lang ng design, ano, dapat nandiyan na siya, no? Hindi parang sa dulo tsaka mo siya hahabulin. So yung key evaluation question mo, ano ba yung kino-close mong gender gap sa education, sa economic opportunity, sa awareness raising? Gusto mo bang i-transform yung gender norms, no? Kasi may ugaling hindi problematic, o ano yung mga particular na gusto mong intervention in the subgroup, no? Age 17 to 13 to 17, for example, ano, o kaya age 50 to 70, no, pag mga senior citizen or mga PWD. So yung mga evaluation methodology mo, no, yung halimbawa sa transport incident mo, kung maraming palaging na aksidente, no, ano yung vehicular, traffic, off-road activity, employment, ano yung formal, informal establishment, no. So ang dami pa lang pwedeng gawin, yun ang sinasabi ko, no. Kung ikaw ay sa legis, no, lalong-lalo na po yung mga magle-legis or pag-ordinance, hindi lang tayo talaga basta lang gumagawa ng batas, kailangan talaga, no, masasubstantiate natin siya ng maayos na datos, no? At sana bahagi po ng datos natin yung ating sex disaggregated data. So patuloy tayo mag-collect, no, gumamit ng ating sex disaggregated data because we want to ensure that public expenditures benefit both women and men, no. We want to be able to identify gender equality outcomes, no, ano yung mga financial and human resources that are critical to ensure effective designs, ano yung mga gender equality indicators na gusto natin mangyari, ano, na relevant sa inyong God code, ano. Kaya sabi ko babalik ako sa God code ninyo eh. Kaya kung ang God code ay copy paste, ako medyo problemado tayo diyan, ano, kasi yung datos, no, dapat nakabase ito, no. So kung hindi po natin i-consider yung sex disaggregated data natin sa planning stage pa lang, no, hindi na po natin, mahirap siyang habulin, no, sa gitna. Kaya dyan nahihirapan yung mga God focal point system pagdating sa data collection, ano. Kaya dapat hindi nakaiwan lang sa God focal point, dapat talaga naka-mainstream siya. Para makita rin, ano kaya yung mga unnecessary, baka mamaya hindi pala magamit yung data, gastos din yan, ano, pag nagko-collecta ka ng data. In fact, sa ating National Demographic Survey, ano, every 5 years, no, kaya problemado tayo sa ganyan dahil kung every 5 years yan, no, baka hindi na timely yung data, no? Kaya dapat meron kayong periodic, no? Ano yung mga frequent changes, no, na ginagawa natin sa collection natin para yung utility ng information ay mataas, ano? Mataas yung magiging tulong sa atin, ano? Nakakatulong talaga sa pagkandak ng ating analysis. Okay.
So, just some final notes, pag gagawa po tayo ng gender equality results and indicator, dapat participatory approach tayo. Identify natin ano ba talaga yung gusto nating mabago, sa ating mga programa when it comes to specific gender sensitive indicator, Dapat sa ating nandiyan diyan ang babae at lalaki, na tinatanong natin na ano yung sinasabi din ng datos sa atin. Very important din yung ownership, yung relevance, partner ownership, at dapat naka-align ito sa ating mga international commitment, yung localization of the Magna Carta natin, paano ito ma-assist sa ating mga programmers, implementers, legislators to better understand the social and economic context, ano yung lessons na dapat na ginagawa natin so that we can, contribute to the gender policy commitment. So as I've been mentioning all over, simula kanina, dapat yung institutional capacity, nandiyan dyan. Hindi pa pwedeng gumawa kayo ng ganito pero wala kayong mga ganitong klaseng pagsasanay, Kailangan kahit po gagawa kayo ng kukuha kayo ng partners, yung mga mag-aaral, yung mga relevant studies, dapat yung mga contractors ninyo meron din silang capacity, commitment to collect, retrieve, analyze data on gender equality indicators. So pag magpapagawa po kayo sa comprehensive land use plan ninyo, pag magpapagawa kayo ng mga pag-aaral, kukuhanin niyo yung mga contractor na magagaling, dapat meron silang capacity na isama ang gender. Kasi minsan naiiwanan sasabihin na lang doon sa pagkatapos ng comprehensive land use plan, yung GAD, anong sasabihin nyo? Afterthought na yan. So, naiiwan talaga, Kaya yung undertaking gender analysis dapat nakukonsider doon pa lang sa level na yan. Gamitin nyo yung result ng inyong girl tool assessment. Total, ito ay mandatory, na requirement sa local government unit na nagagamit natin, na evaluate natin yung ating gender responsiveness at the local government unit. So, let's use quantitative, pagbibilang, tracking, numerical, qualitative, behavioral change na gusto natin mangyari. Gamitin natin yung data to modify, recalibrate our design intervention. At dapat na ire-reflect natin siya sa ating GAD plan and budget and GAD accomplishment report. So very scientific yung process, 'di ba? And finally, we hope that yung mga GAD database na sinasabi natin talagang nakakatulong, Yung in fact, maganda na marinig natin sa Senado, sa Kongreso nababanggit yung mga gender data natin sa barangay, nagabanggit yung mga gender data natin sa munisipyo natin, sa city government natin o sa provincial natin nagagamit ito, So it's very good, kasi talagang very useful yung data natin, Marami po tayong pwedeng gawin at various level, na mga project, special project within the barangay, within the city government, ano yung immediate, na gusto natin mangyari in the next 6 months, process, dapat at least sa lahat ng mga structure, may babae at lalaki, may GAD focal point system, may gender equality organization, ano yung longer term outcome, in 3 years, in 6 years, depende sa inyong initiative at saka level of intervention. Okay? So tingnan natin, at the end of the day, ano nga ba yung practical changes na nabago dahil sa ating programa, Tinrack ba natin yung mga gender indicator na to? Did we ensure no harm, sa pagpapatupad ng programa natin? Did we ensure na no one is left behind kasi we're very much aware sa ating mga exclusionary practices? At kung sakasakali mang merong naapektuhan, hindi nakasama, ano yung mitigating strategies natin, how do we mitigate our unintended negative consequences, or at the same time yung positive, how do we reinforce further, So kaya patuloy po na palakasin yung gender mainstreaming ninyo as an institutional capacity, So pwedeng tignan nyo itong programa ko, ito palang programa ko gender blind, kasi ni-reinforce ko yung multiple burden, o kaya wala lang, basta para sa mga tao kasi gender neutral naman to, Pero sayang, kasi baka pwede palang targeted, Pwede ako mag 50-50 o kaya pwede na ako maging gender
responsive kasi heavy on monitoring and evaluation, and at the same time may mga programa pala ako na behavioral change, no, babasagin yung talagang problematic gender norm. Kaya ngayon ang wala na akong problema masyado sa sa domestic violence, wala na akong masyadong problema sa unwanted pregnancy, especially mga teenage pregnancy, no. So yung transformative is very very important. Male engagement. So how do we measure and categorize? Kasi sa ngayon pa lang may mga pagkakataon nga na nagre-reverse, no? Parang pagkatapos ng pandemic yung mga nagawa, no, nawala, no? O kaya dahil nagbago ang leadership, no, nawala. Pero kapag na-institutionalize natin yung mga tao, yung community, no, regardless kung sinong pumalit, kung sinong nandiyan na sila, they're mobilizers, no, of change, then we can always work, no, with gender equality and better development outcomes. Okay? So kahit po nandiyan yung mga underlying power structures, meron na tayong mga policy in place, meron tayong people in place that can help, no, that can help. So hopefully po, makatulong sa ating itong gender analysis na pinag-uusapan natin ngayon, because we are actually leveraging participation. Yun yung pinaka-importante dito, no? Dahil na-examine natin yung differences nila, no? Nakita natin, no? Sino yung mas nakaka-influence, nakaka-control, nakaka-engage sa individual and collective action, okay? And at the same time, so we are able to influence people, no, who can be able to help us with our program in terms of deciding, influencing, controlling, engaging in individual and collective action. So very important din, tinitignan natin, na yung gender issue kasi pala very complex, no, kaya multidisciplinary din yung approach, no, yung interconnectedness. Kaya nga harmonized gender and development guidelines tayo, no, napaka-importante na nakaka-capture natin that we break yung silos, working in silos. Ito si God focal point, lang to no? Para lang to sa health, para lang to sa BAUSI, sa Women's Month, So even in engineering, in infrastructure, no, in climate change, in communication, in ICT, no, we see yung interconnectedness ng gender issue na to. We understand the anticipated areas of resistance, no, which can help us identify, to decide, influence, control, enforce engagement of individuals, no, para mas na ma-manage natin na ito palang polisiya, programa na meron tayo, no, we can recalibrate, no, so that we can maximize our intended development outcomes, no. Kaya yung gender analysis po siya all throughout yan, sa disenyo, sa pagpapa-implement ng programa, sa pagmo-monitor. Kapag may nakikita tayo, no, it can be a basis for recalibration. Kaya different strategies and measures may be leveraged, no, to achieve intended results and equitable outcome for women, men, and vulnerable group, no. Yung challenge po talaga sa atin dito, no, sana by this time, no, kahit papano nakatulong sa ating gender lens itong ating pinag-uusapan, na makita natin na ay very critical pala, no, yung understanding gender issue. Sex and gender are not the same, that policies and program may affect women and men differently, no, across relevant social groups, no. Kaya dapat, no, kaya nating mag-recalibrate ng actions natin based on the gender data, no, na yung sinasabi ng datos sa atin. Okay? So sex and gender is not the same, no. As I mentioned, policies and program do not affect women, no. Yung social norms natin, no, deeply entrenched. Lagi dapat natin china-challenge. Katulad dun pinaalala sa atin ng bata, no, na lahat naman po, no, gumagamit po ng laruan na pambabae at panglalaki. O kailangan talaga we consistently think outside the box, no, we reinforce and we ensure na yung reinforcement na to will happen always, no. Kasi deeply entrenched nga siya, no. Kaya yung exclusionary practices, dapat may awareness tayo. Kasi without considering the gender dimension, no, we may risk
failing to reach half of our intended population, worse, unintentionally harming, exploiting certain groups, hindi pala natin sila naisama because we have exclusionary dimension in our policy. Kaya napaka-importante, no, na by this time, no, lalong-lalo na nakikita rin natin sa ating data that there's really a recognition that spaces are gendered and some of our existing processes and procedures can be exclusionary. And that, you know, given that, we need to sustain our commitment to gender equality work. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kayo, no, na magpatupad ang iyong gender sensitivity training para mas malakas pa yung appreciation, no. Patuloy tayo mag-aral, no, sa gender analysis, no, para makita natin ano yung progress, ano yung problems, ano yung kinakaharap ng babae, lalaki, no, across relevant social categories, no. And then in our God agenda, we also prioritize issues, no, and then we match, no, yung ating current na ginagawa, yung executive legislative action natin, ano, agenda natin, ano, na ipapatupad consistent ng ating God code natin, ano, so that we can set up targets and track, no, yung progress natin. Para na sa gayon, yung pagsasabit natin ng annual God plan and budget po natin ay talagang very much grounded doon sa gender analysis. Kaya makikita natin na may measure natin siya, no, at nakaka-allocate tayo ng budget na makakatulong para sa lahat, no. Maraming salamat po sa inyo, no. Sana po sa bahaging ito ay nakatulong po yung ating talakayan, no, para ma-ensure na patuloy po nating isinasabuhay yung ating gender mainstreaming, no, gender equality program, so that both women and men across relevant social categories and intersectionality benefit from our development process. Maraming salamat po at patuloy po tayong kumulay, no, magkulay. Let's color outside the line so that we can be able to create a better, bigger, and more meaningful picture. Thank you very much.